So, eto. Eto nga, mga kababayan, gusto kong magbigay ng opinyon, reaksyon. Sa totoo lang, para sa akin, ganito yan eh. Kung napansin ninyo, talagang lumagapak po. No? Lumagapak po talaga yung views, no? Yung followers ni Christian Isguera. No? Kung napansin po natin dito mga kababayan, tignan po natin ang kanyang YouTube channel ay talagang ano po talaga, no? Mga kababayan, asan ba? Christian Isguera. Ayan. So mega love shoutout po dyan sa comment section, no, at sa inyong lahat. So ngayon, eto na mga kababayan, no, without much ado, ladies and gentlemen, ladies, So umpisahan natin agad mga kababayan, no, mag-shoutout tayo po unti-unti. Ma'am Nini TV Vlog, hello po. So ngayon, mga kababayan, kung napansin nyo po, no, ito po yung YouTube channel ni Christian Isguera. Kung papanoorin po natin ay talagang ang laki po talaga ng binagsak. Sa totoo lang, ito po yung halos buong araw niyang dalawang video ay lumagabog. Bumagsak po talaga. Kasi kung mapansin niyo po, mga kababayan, meron po siyang dalawang video dyan, no? Malayo po dito sa mga nauna niyang video. Kung pansinin niyo dito, yung ikinontent niya si UC Claire Castro, 100,000 views. Pangalawa, ito yung si Ronald Llamas, 21,000 na. Tapos dito, noong about sa Barilan sa Zamboanga, di at Ateneo de Zamboanga, 1,000 views na lang 8 hours ago. Tapos dito, yung about kay Barilan pa rin sa Zamboanga, kay tawag dito, kay John Wick, 1.5 na lang. No? So, ngayon mga kababayan, kung napansin nyo po, ay talagang wala na. Bagsak ang views. At take note mga kababayan, 11,000 po yung nag-unsub sa kanya. No? 11,000. So, medyo mabigat po yun. No? Grabe, no? Ganun kadami yung mga loyalistang nakasuporta sa kanya, 11,000 in just one day, no? Actually 2 days. In just 2 days, 11,000 po talaga yung nawala. Oy, sa mga 11,000 diyang nawala, andito po ako. Lahat po kayo welcome. Ako aminado, ako baboy talaga yung bunganga ko, pero hindi ako fuck first Hindi ako fuck first. Na? Fuckers ako, oo. So, ayun nga mga kababayan. Ito real talk lang. Para sa akin, gusto kong magbigay ng opinion, gusto kong magbigay ng reaksyon patungkol dito. Ganito kasi yan. Sa totoo lang, no? Hindi porket loyalista ka. Hindi porket ang tawag sa kanila ay loyalista. Hindi porket tinatawag ang kanilang sinusuportahan na bangag, adik o weak leader ay mamaliitin mo na. No. Bakit? Ganito po yan. Ang loyalista kasi, magkaiba sa DDS. Ang loyalista, magkaiba sa kakamping. Diba? Ano daw? The real bloggers don't just look at the numbers of subscribers. We should see what Christian has done or helped to open up. No, mali yan. Mali yan ganyan. Bakit? Kasi, kung para sa'yo hindi tayo magbe-base. Ang sabi niya, kung ang totoong vlogger daw hindi magbe-base sa subscribers, hindi magbe-base sa views, ganun ba? Katangahan 'yun. Kaya nga tayo nagba-vlog kasi kailangan natin views at subscribes eh. Dito nabubuhay ang mga vloggers sa views and subscribe. Kayo, para sa inyo, reaction ninyo 'yan kasi hindi kayo vloggers eh. Huwag na tayong magtatanga-tangahan dito. Real talkan na tayo. Lahat ng vloggers, kailangan namin ng viewers at subscribers. Dito kami nabubuhay. Dito kami kumikita. Dito kami nagkaroon ng income. Maliban na lang kung may sideline. Pero as I observe, kay Christian, full-time vlogger talaga siya. Hindi ko lang din alam kung
journalist siya or di kaya meron siyang mga tinatrabahuan pang company katulad ng TV5, ABS or GMA. Di natin alam ha, pagkakaalam ko parang umalis siya yata sa media. Nagbuo siya ng sarili niyang channel. Yun ang pagkakaalam ko. Parang hindi siya katulad kay Cara David. Si Cara David kasi may sariling channel pero under pa rin siya sa GMA. So, ngayon mga kababayan, as a vlogger, content creator, reactor, political vlogger, lahat kami kailangan, hindi mawawala sa amin yung, di ba, hindi mawawala sa amin yung followers and subscribers or views. Diyan kasi kami talaga kumikita. Ngayon, mga kababayan, sabi ko nga kanina, hindi porket loyalista yan, tapos porket ang sinusuportahan niyan ay tinatawag na weak, bangag, adik, ay ganun na din yung tingin mo sa kanila. Hindi. Magkaiba ang loyalista sa DDS, magkaiba ang loyalista sa Kakamping. Ang bawat grupo na yan, na trianggulo, DDS, loyalista, Kakamping, may kanya-kanyang mithiin, may kanya-kanyang agenda, may kanya-kanyang rule sa buhay yan. Oo, pareho tayong Pilipino, pareho tayong pango, pareho tayong fair skin, or sa madaling salita, brown, sabi nila. Pero may kanya-kanya kayong katangian. Yun ang totoo. Ngayon, hindi kasi porket nakikita natin na yung sinusuportahan ng loyalista ay tinatawag na adik at bangag, ay ganun na lang yung pagtingin natin sa kanila. Hindi eh. Bakit? Ganito yan. Sa totoo lang mga kababayan, sa mga nagre-react na hindi magbe-base sa views, sa followers, doon tayo magbe-base sa naisabi at naitulong na magising ang taong bayan sa reaksyon ni Christian. Hindi eh. Kung si Christian pareho sa akin, okay lang. Punain ko si BBM, punain ko si Lenny, punain ko si Sara, okay lang. Bakit? Hindi naman ako naninindigan na may fact first eh. Kasi dito kasi siya mabubutasan sa salitang fact first. Bakit? Kasi kung hindi inilagay dyan ang salitang fact first, no? Facts first. Kung hindi talaga niya nilagay yan, hindi siya mabubutasan. Bakit? Kasi kung nag-react siya kay PBBM na una, hindi ko kasi napanood yung buong kwento niyan kung bakit siya nagaganon, bakit nagalit ang loyalista sa kanya na mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, based sa aking pagkaintindi sa mga comment ng mga nanunood, no, ay parang sinabihan niya yata na tanga si BBM, sangkot si BBM, mahina gumalaw si BBM. Hindi ganun eh. Bakit? Kung based sa akin, kung ako lang ang pasabihin yung sinabi ko, magnanakaw si Sara, bobo si Sara, tamad si Sara, walang kwenta si Sara, okay lang eh. 'Di ba? Okay lang. Eh ang problema kasi, mayroon kasing salitang fact first. So pag sinabi mong facts first, ngayon, syempre, may tinatawag kang facts first eh. So syempre, pina-fact mo muna bago ka mag-react. Ngayon, pag sinabi mong mahina nga eh, weak nga siya eh, wala pang napakulong, ang tagal-tagal na. Eh di dapat nag-fax ka muna kung bakit walang nakulong. Nag-fax ka muna kung bakit ang tagal napakulong. Ganun yan eh. Ganun yun. Mga kababayan. Ganun yun mga kababayan. Kasi, kung si Christian Isguera, wala siyang degree bilang journalist, kung ako di man ako journalist, totally hindi naman ako nakapagtapos ng college, totoo lang. Nakatungtong ako pero ako nakapagtapos. Sa totoo lang, mahirap kasi mga kababayan na itatak mo sa channel mo, no lies, no distortion, just the facts. So kung no lies, no distortion, just the facts, nasaan dun? 'Di ba? Mahirap kasi yung sasabihin mo, ayan no, no lies, no distortions, just the facts. So, wala eh. Diba? Ako wala na ako ibang sabihin. Hindi ko siya sisiraan. Ang sa akin lang, kini-question ko yung sinasabi niyang no lies, no distortion, just the facts. Ngayon, kung meron ka niyan, at yan ang paninindigan mo at iyan,
yan ang sinusunod mo based sa iyo as a journalist, hindi ka dapat magsabi ng ganun. 'Di ba? Hindi ka dapat magsabi ng ganun. Kasi sa totoo lang, andyan na nakasabi na ni. 'Di ba? Tinatak mo pa sa channel mo. Ngayon, kung sinabi mong mahina siya, sangkot siya, saan yung facts? Na tanga siya. Saan yung facts? Sa totoo lang kung tanga si BBM, real talk lang sa totoo lang kung tanga si BBM, matagal nang nabawi ni Sara yung posisyon niya. Di ba? Kung tanga si BBM, matagal nang nabawi ni Sara ang posisyon. Pangalawa, kung sangkot si BBM sa korupsyon sa flood control, sinong tanga na sangkot sa pagnanakaw tapos ikaw yung mangunguna na paimbestigahan? Ikaw, mga kababayan, gumawa ka ng bitag. Alam mo na dyan yung bitag, tatalon ka. Di ba? Gumawa ka sa Bisaya, bitik. Sa Bisaya, bitik. Di ba? Sa Bisaya, bitik. Ngayon, alam mo na nandyan yung bitik eh. Sa Bisaya kasi ang tawag yan, bitik, or yung, hindi ko ma-explain in Tagalog, kababayan ko kasi si Sarah. yung tawag ba, yung pinapainan mo, tapos alam mo yung gaganon ka, mahuhuli ka, matutusok ka. Alam mong dyan eh. Alam mong may bitik yan, may panghuli yan, may bitag yan. Tapos tatalon ka. Di ikaw di mabibitag sa sarili mo. Ano yun? Parang si BBM nagluluto sa sariling mantika. Trap. Trap in English. So may trap yan eh. Bakit ka pupunta dyan? May trap na nga. Ikaw, alam mo kung saan yung trap, tas doon ka. Halimbawa sa gera. Sige, speaking of gera. Halimbawa sa gera. Alam mo na ang paligid, halimbawa, Pilipinas, gigirahin tayo ng ibang bansa. Alam mo na merong landmine. Tapos alam mo na may landmine dyan tinanim. Doon ka dadaan, malamang dadaan ka sa hindi landmine. Di ba? Alam mo may landmine eh. Alam mo kung saan nilagay, tapos doon ka dadaan, hindi sasabog ka, patay ka. Di ba? Ganun yan eh. Ngayon, sa akin, sa totoo lang mga kababayan, hindi ko naman pinagyabang na ganito ako. Pero wala naman kasi akong pinanindigan dyan. Ang sabi ko lang naman na gusto ko maging abogado pero na-force ako bilang savage vlogger. I want to be a lawyer. Born to be a lawyer but forced to be a savage vlogger. So yan ang nakalagay sa aking YouTube. Gusto ko maging lawyer. Pero hindi ako naging lawyer kaya na-force ako bilang savage vlogger. So at least naintindihan ninyo na, kaya naman pala. Di ba? Born to be a vlogger. Tapos forced to be a savage. Di ba? Born to be a lawyer. Tapos forced to be a savage vlogger. Alam nyo na, ibig sabihin. Pag sinabi mong savage, demonyo yung bungangan yan. Pag sinabi mong savage, alam mo na. Di ba? Inspiration. Ma'am Diana Molina, Christian Isguera is called a vlogger. He is no longer part of media. He just feel that he's still... Actually, sa totoo lang, hindi rin natin naman kasi sisi si Christian Isguera. Kasi nga, as nagba-vlog siya, journalist pa rin naman siya. Part pa rin siya ng media. Kasi may pinag-aralan siya eh. Pero sa totoo lang mga kababayan, iba naman kasi yung vlogging sa journalism. Although journalist siya, alam niya yung journalist. Alam din niya yung vlogging. Kasi vlogger na din siya eh. Pero magkaiba kasi yun eh. Magkaiba yun. Pag sinabi mong journalist, may sinusundan kang code of conduct, code of ethics dyan eh. Pag sinabi mong vlogger, may sinusundan ka din dyan eh. 'Di ba? May kanya-kanyang function. Pero pwede mo naman ipagsama yung pagiging journalist mo at pagiging vlogger. But
Huwag mo siyang i-combine. Kasi bakit? Nakita ninyo sa mga wire, kapag idudugtong nyo yung wire, hindi po pwedeng magsama ang negative positive at negative positive. Pag idugtong mo yan, boom, mag-spark yan. Di ba? Anong sabi ni Noli, ano to? No left, no right, just center. Those kind of talk should be just for fun. Otherwise, you might get sued for libel if you're not careful. Sa totoo lang, sa pagdating kasi sa ganito, mga kababayan, magkaiba ako as a vlogger, iba ako eh. Mamunit ng Seresa Forcillo po. Iba kasi ako, iba si Christian, iba kami lahat ng vlogger. Kahit si Christian, magkaiba kami. Kanya-kanya kaming diskarte, kanya-kanya kaming tawag dito, katangian. Ngayon, mga kababayan, sa totoo lang, hindi ko ma-explain din eh kung bakit nagkaganon si Christian. Gwapo pa naman, bet ko pa naman siya. Perfect, gwapo. Sus ko, kung alam ko lang na ducks yan, pagtanggol ko talaga yan. Alam niyo, sa totoo lang ito Mga kababayan, para sa akin, no, alam ko na nasaktan kayo sa sinabi ni Christian. Hindi ko siya pagtatanggol pero as a vlogger, kapwa vlogger kay Christian, si Christian actually mga kababayan, maraming loyalista nanood sa amin. Maraming kakamping nanood sa amin. At minsan may DDS pa. Ganito yan. Si Christian Isguera, hindi din po natin masisi kung nakapagsabi siya ng ganun kay PBBM. Kasi alam naman natin mga kababayan na si Christian Isguera ay noon pa man, ang mga kaibigan niya is dilawan. No? Alam natin yan, mga kababayan. Dilawan si Christian. Ngayon, kung makapagsabi man siya na hindi maganda kay PBBM, freedom niya yun. 'Di ba? Freedom niya yun. Ngayon, kung ako nga, nakasuporta ako kay PBBM, nakapagsabi ako hindi maganda kay Sara, freedom ko yun. Ngayon, hindi naman din natin kasi maiwasan mga kababayan na may mga supporters si PBBM na magalit. Pero, kung iintindihin nating mabuti, alam naman natin na si Christian, hindi siya loyalist. Reactor siya. Maraming vloggers dyan na kunwari, nagko-content, nagagandahan sila sa performance ng Pangulo, pero neutral. Ngayon, minsan katulad sa akin, di ba sabi ko nga sa inyo, kung si PBBM, makitaan ko ng hindi maganda, ako mismo mumura sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, kasi as a vlogger mga kababayan, kapag alam mo sa sarili mo na, sa totoo lang ito yung aking laging paninindigan, di ba? Meron pa nga nag-comment sa akin, buti pa to si Kent, kahit administrasyon, minsan kinikritics niya yung under the administration. Kasi nakikita ko yung mali. At saka take note mga kababayan, wala akong utang na loob, kaya malakas ang loob ko na kung may mali, mamura ko talaga. Bakit? Wala naman akong natanggap dyan Wala namang binayad sa akin Di ba? Ngayon, kung binayaran ako, ay putang ina, pupurihin ko yan. Kahit may mali yan. Wala namang bayad sa akin yan. Kaya anytime, di ba? Kung sakali man, kahit binigyan ako, or may inabot sa akin, kung may nakita akong mali, talagang mali sa akin yun. Di ba? Kasi una, wala naman akong utang na loob. Ang sa akin lang kasi, nandito ako for my viewers and for my opinion. Hindi naman ako nandito para sa politician. Bakit? Politician is dumadaan lang yan. Natatapos din ang termino niyan. Diba? Kaya ang sa akin lang mga kababayan, no? Wala namang nakatatak sa akin na fact first So kung may nakalagay dyan facts first, syempre mahirap pumuna nang hindi nagpa-fax. Di ba? Kaya sa akin, sa totoo lang, naintindihan ko si Christian. Ano pa bang aasahan natin? Idilawan nga siya. Alam naman natin na sa ilang taon nakalipas ng pag-upo ni PBBM, ang dilawan or kakamping ay parang pumapanig kay PBBM. Pero, kapag may mali si PBBM na mali sa paningin nila, titirahin talaga nila si BBM.
Ganun yun mga kababayan. Hindi na natin yan, hindi na natin yan masisi. Magtaka lang po tayo kung ako mismo na admitted ako na sumusuporta kay BBM tapos bigla ko siyang minura tapos hindi ako naghahanap ng facts, ay mahirap yun. Talagang maraming magalit sa akin at talagang mawindang sila. 'Di ba? Pero kung minura ko si BBM tapos may ipakita akong ebidensya kung bakit ko siya minura at na-explain ko ng ayos sa mga nanonood sa akin, sana maintindihan. Yung iba, hindi nila maintindihan. Yung iba, maiintindihan. Sabi ko nga sa inyo noon, si Ninong Martin, sabi ko, umpisa pa lang, nanggagalaiti na si pinsan dyan. Maraming nagagalit sa akin at that time. 'Di ba? Maraming nag-aalburuto ang ilong. Pero nung nalaman nila at narinig nila na si pinsan mismo ang nagsabi, ay di naintindihan nilang paunti-unti. 'Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, ang mali lang din kasi ni Christian, i-explain niya. Explain siya dapat. Oo, sa mga nagalit sa aking loyalista, alam nyo naman, umpisa pa lang, dilawan ako. Hindi ko naman ako admitted na loyalista ko eh. So kung may masabi akong hindi maganda kay BBM or kay PBBM, dapat naintindihan nyo. 'Di ba? Pero naman, mga kababayan, at ako naman, sa side ng mga loyalista, sa mga followers ni BBM, hindi lang kasi isang beses may comic critics kay PBBM. Diyos ko, ikaw ba naman araw-arawing tawaging adik, bangag, weak leader? Siyempre, yung mga supporters ni PBBM, hindi na rin kasi sila, di ba? Hindi na rin kasi nila masikmura. Di ba, Sir Jerisel Puno? Hindi na rin kasi nila masikmura kasi. Oo, Ma'am Diana Tiangga. Ayan, mega love shout out po. Yan lang din kasi ang mali ni Christian. Pag sinabi niyang kasabwat, sangkot, tanga, mahirap eh. Tsaka, sa totoo lang mga kababayan, no? Ang mga loyalista kasi na supporter ni BBM, kasi kung tutuusin lang much better na siguro na fumalo tayo at manood tayo sa mga kakamping vloggers kaysa sa mga DDS. Aminin. Kung kayo papipiliin, saan nyo gustong manood? Sa mga kakamping vlogger o sa mga DDS vlogger? Kaya ako din po'y nananawagan sa mga kakamping vlogger, minimize. Kami, pro-admin vloggers, naintindihan namin na kakamping kayo. 'Di ba? Pero minimize kunti kasi bakit? Hindi kasi lahat kakamping nakasupport sa inyo. May mga loyalista rin. Kasi kung ako loyalista, mas piliin kong manood sa kakamping vloggers kaysa sa mga DDS eh. Bakit? Wala namang fact first sa DDS eh. Diba? Wala namang fact first sa DDS. Nakita nyo ba? Yung mayroong ng vlogger sa kanila, yung hindi nagkukudkud ng libag. Diba? Na mas malaki pa ang mukha kaysa sa camera. Tapos sasabihin, high speed vlogger, si Busby. Diba? Nag-fact first ba yan? Oo, kaya nga nag-follow ang mga loyalista kay Christian kasi may facts first. Doon nagkamali. Actually, mga kababayan, para sa akin na, kung sakali man na maghingi ng sorry si Christian, or, siyempre, hindi naman natin masisi si Christian, panindigan niya yan, kasi nga, siya yan eh. 'Di ba? Siya yan eh. Kung ako lang kay Christian, sige, na-offend ko kayo, pasensya na. Ganun lang. Wala nang ibang sabi. Less talk, less mistakes. Diba? Wala na ibang sabi. Kasi, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi naman nakakababa ng moral yung paghingi ng pasensya. Di ba? Hindi nakakababa ng moral. Hindi rin kaduwagan yung paghingi ng pasensya. Diyos ko, mga kababayan. Di ba? Hindi nakakababa ng moral. Hindi nakakakulang sa pagiging pogi. Christian, crush pa naman. Single ba si Christian?
Single ba siya? Ay, sana all. Oo, dati kung pinapanood ko yan siya, sabi ko, ang cute-cute nito. Ay, Diyos ko. Pero, ayan yun na. Diyos ko, mga kababayan. Kaya ang sa akin lang, isa lang talaga ang magiging reaksyon ko dyan kay Christian. Yung impact, yung impact. Ripley's TV, hello po. Yung impact kasi sa ginagawa niya, malaki. Alam nyo, sa totoo lang, yung pagbawas ng almost 11,000 subscribers ni Christian, malaking impact yun. Totoo yan, mga kababayan. Malaking impact yun. Yung pagbaba ng views niya, malaking impact yun. As a vlogger, malaking impact yun. Sa totoo lang. Kasi, kung ibaliwala natin at sabihin natin, bawas lang yan. Diba? Sunod buwan yan, mawawala din yan. Mga kababayan, as a vlogger, nung nag-umpisa kami sa pagbablog, ang 1,000 subscribers ang hirap kitain. Ang 100,000 views ang hirap kitain. So sa 11,000 na mawala sa'yo, mabigat. Real talk, mabigat. Huwag dapat niyang baliwalain. Kasi, sa totoo lang, unang pagkakamali, kung dadagdagan mo yan ng pangalawang pagkakamali, the more na babagsak at babagsak at babagsak ka. Kasi bakit? Once na maraming nag-unsubscribe sa'yo, mag-shadow ban ka. Ibig sabihin ng shadow ban, wala ka ng views, hindi ka na i-recommend ng tao, hindi ka na hahanapin ng tao, hindi ka na i-recommend ni YouTube. Malaking impact yan. Sa totoo lang, malaking impact yan, mga kababayan. Pero sa kanya, kung hindi naman siya full-time vlogger, kung meron naman siyang another income, sideline lang niya yung pagbablog, so be it. Nasa kanya na yan. Actually, mga kababayan, hindi ko naman siya pwedeng diktan, hindi man kami magjowa. Kung jowa lang yan, kung jowa ko lang yan siya, di syempre pagtanggol ko siya. Syempre, Christian, mag-sorry ka na. Bakit? Nawawala yung views mo. Dami nag-unsub sa'yo. Di na kita i-kiss. Diba? Kaya, sa totoo lang, Christian, hindi nakakawala, diba, ng pogi points ang panghingi ng sorry. Sorry sa mga na-offend ko, hindi ko naman nasadya kasi nga, diba, nagbe-base nga ako fact first, pero alam ko naman na, syempre, ngayon, sa totoo lang, ma-realize po ni Christian Isguera yan, mga kababayan na talagang marami talagang nanood sa kanya dahil nga, ito real talk lang mga kababayan, yung salitang facts first, diyan nagbibase ang tao eh. Kaya nga, ang daming nanonood sa kanya. Kasi dahil sa salitang, magpa-facts muna bago magre-react. Inawala. Diba? O, katulad lang yan kay Apo Lakay. Kay Marcos Sr. President Ferdinand Marcos Sr. Sa dami-dami niyang nagawang proyekto at maganda sa Pilipinas dahil sa isang pagkakamali na bura. Diba? Real talk. Napansin nyo? Ang daming alas ni Marcos Sr. Ang dami niyang proyekto. Dahil sa isang pagkakamali na bura lahat. Ngayon, imagine ninyong mabuti. Diba? Imagine ninyong mabuti. Ang daming nagawa ni Marcos Sr. Kung imagine natin, si Marcos Sr. lang ang bukod tanging presidente. Ang dami ng presidenteng dumaan. Pero lahat ng proyektong naipagawa niya based sa kanyang knowledge, blueprint, hanggang ngayon ginagamit natin. Yun ngang mga kabataan na hindi pinanganak dun sa henerasyon niya, nagagamit pa rin hanggang ngayon. Universities, hospitals, kalsadas, LRTs, lahat nagagamit. Ang dami, di ba? Pero dahil sa isang pagkakamali na sinasabing diktador, nabura lahat. Diba? Pero at least ngayon, unti-unting binawi ng anak. Unti-unting binango ng anak. Ganon yun, mga kababayan. Kaya, lahat naman, Diyos ko, sabi nga ng aking tatay, ng aking nanay, pinasok mo yung ganyang karir. Make sure na alam mo paano ka lumabas.
Kasi bakit? Nung pinasok mo yan, hindi ka naman nagpaalam sa amin, wala man kaming alam dyan. Ikaw naman yung pumasok dyan. So kung magka-problema ka dyan, kailangan alam mo paano ka lumabas. Di ba, Mamarites Mosne? Ganun yun. Kaya para sa akin, kung ang nasa mindset ni Christian ay lilipas din yan. 2 weeks, 3 weeks, mawawala din yan. Hindi. Kasi bakit mga kababayan? Yung 11,000 subscribers, ang laki nun. Tapos take note ha, dito mo ma-realize na meron ka palang 11,000 subscribers na active. Ang hirap niyan hanapin. Sa totoo lang mga kababayan. Biruin mo, 11,000 ang nawala. So meron kang 11,000 active viewers. Ang hirap nun hanapin. Sa totoo lang. Wala kang network, YouTube channel, Facebook page. Ang laki nang nawawala. Mga kababayan, kaya ako po'y nananawagan sa mga 11,000 na nawawala. Dito ako, dito, lahat ng facts, first na first. Ultimo nga, yung mga vlogger sa kabila, ako na nagpa-fax kasi wala silang facts. Meron sila mga crow. Diba? Minsan nga kinukorek natin yung mali-nili. Alam nyo kung dito kayo sa akin, yung mga 11,000 nawawala kay Christian. Hindi ko sinasakyan kasi actually, yung mga nanood kay Christian, nanood din naman sa akin. Nakikita ko kaya dyan sa analytics ko. Eto tignan nyo buksan ko yung aking analytics. Ipakita ko sa inyo, mga kababayan, kung sino-sino ba yung nanonood kay Attorney Claire Castro, kay Bata Manila 2 kay Christian Isguera, kay Mark Ramos, Mike Cervera. Lalabas yan dito sa analytics ko. Diyos ko naman. Mga kababayan, ito pakita ko sa inyo. Wait lang Wait lang. Sana lumabas. Top contents. Ito Contents, audience. Ito. Pakita ko sa inyo What your audience watch. Ito Ito. Channel your audience watch. Ayan nakikita ko kaya kung saan kayo nanunood. Ayan nakita nyo, Batang Maynila, Enzo Recto, Coach Jared, Chris Olo, Sangkay Janjan, and 10 more. Ayan pakita ko sa ayan ayan. Kita nyo? Channel your audience watch. 'Di ba? Diyan na kasi ako nagbe-base. Kaya kung napapansin ninyo, lahat ng content dito hindi ko ginagaya. Bakit? Napanood yun Kaya dyan ako nagbe-base. Ayan si Christian Isguera, di ba pinapanood nyo? Ayan si Attorney Ricky. Ang pangalan? Attorney Ricky Tumuturgo. Ayan si Attorney Enzo, GME News, Top 1, Ka-Coffee, ABS-CBN, Vlogcaster Armanden, Attorney Claire, UNTV News and Rescue, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Chris Olo, Coach Jared, Enzo Recto at Batang Manila 2 Yung mga viewers ko dyan nanonood. 'Di ba? Kaya alam ko na nanonood kayo sa kanila. 'Di ba? Kaya bago ako mag-live, bago ako mag-content, chine-check ko muna ito bang mga kinontent nito wala ba sa akin. Kasi baka kinontent na nila kaya medyo humihina yung views natin. Kasi napanood yun na sa kabila. Pero ganito po yan mga kababayan. Gusto ko lang i-share sa inyo. Kahit kinontent na nila yan, or i-content ni ganito, i-content ni ganyan, panuorin nyo pa rin. Bakit? Kasi kanya-kanyang opinion At saka meron kasing ibang vloggers, mga kababayan, na pinapanood mo ngayon, ang title si ganito, pero sa topic iba. Minsan ang makikita nyo thumbnail ganyan, pero yung title iba. Kaya hindi lahat. Yung iba kasi pag sinabi, kinontent na ni Batang Manila 2 yun tapos nakita natin nandun sa channel ni Ken. Buksan nyo muna bago kayo lumipat ng iba. Kasi bakit? Yung iba kasi, picture, thumbnail, pareho sa ibang vloggers, pero iba yung loob niyan. Dito nga lang kayo, nagkaroon na hindi nyo alam sa iba. Eto, bulgar ko na. Alam nyo ba may nabalitaan akong vlogger na 150,000 a month, 60,000 contents a month, 60 contents, 60 ka content sa isang buwan, sa 150,000 ang offer.
Take note. Araw-araw yan may binabagsak na topic. Take note. Si congressman may hawak. Sabi ko sa inyo sinabi ko na yan kanina. Hindi ko na sasabihin kung sinong congressman yan. Basta congressman. Di ba? Hindi katulad natin na kung ano yung nasa balita. Di ba? Kung ano yung nasa balita. Tanungin ko kayo mga kababayan, ako ba may nagdikta ba sa akin kung ano i-content ko? Wala. Kung ano yung content ko sa balita, yun yung aking kinukontent. Tignan nyo, eto, fact first. Christian Isguera. May nagturo ba sa akin content ko siya? Wala. Content ko to, nireaksyonan ko yan. Bakit? Siniraan ko ba siya? Hindi ko siya siniraan. Sinabi ko lang kung saan siya nagkamali. Diba? Ganun yun, Ma'am Nini TV. At saka take note mga kababayan, hindi kasi porket binalita sa TV, ayun na yun. Kasi ako, katulad sa akin, halimbawa, yung topic ko, patungkol dito. Ito, pangalawa. Miss JC, hindi ko na po pangalanan. Basta, malalaman nyo yan. Binigkas na ni Mima yan Ayun, kung sino yung mga vlogger na binabayaran. Pero huwag kayong maniwala kay Jiggy Barra, na may mga highest speed vlogger. Diyos ko, kung highest speed vlogger lang, si Banat Bay na yun. Eto, mga kababayan, yung pangalawa nating pag-uusapan. Bukod dyan kay Christian Isguera. Eto. Eto, nagbe-base ako, mga kababayan, fact silica na lang sa'yo, totoo Kent, ang fact first. Actually, sa totoo lang, sa fact silica. Ito bago tayo mag-proceed sa ibang topic. Gusto kong reaksyonan itong fact silica. Para sa akin, kung gusto lang talaga natin, mga Pilipino, hindi na mabawas-bawasan yung mga mag-a-abroad, papayag ako sa fact silica. Kasi libo-libo po, no? Daan-libo ang pwedeng magkaroon ng trabaho dyan sa fact silica. Pero, mga kababayan, ang fact silica kasi walang pinagkaiba sa mining yan. Kung gusto niyo ng trabaho, yes, magkaroon ka ng trabaho. Kung gusto mo ng income sa Pilipinas para pag-unlad sa ating bansa, yes. Pero parang mining yan The more na binubutas mo, the more na bumababa ang lupa. The more na kinukubkub mo, the more na masisira. Ganun yun. 'Di ba? Kung trabaho lang, maraming trabaho Pero kung gusto mo manatili ang kalikasan natin na tara na sa Pilipinas. It's more fun in the Philippines. Yeah? No, kung gusto mong ganyan, hindi panatilihin mong maganda ang nature. Ang fact silica, malaking tulong yan sa mga walang trabaho. At malaki din ang tulong yan para sa ika-unlad ng ating bansa kasi syempre magbabayad yan Diba? Magbabayad yan magbabayad sila ng tax, magkakaroon ng trabaho ang mga tao. Pero ang problema lang kasi dyan, parang minahan kasi. Ang minahan, tignan mo, buo yung bundok pero di mo alam sa ilalim. May mga butas na, ilang butas na hindi mo maintindihan. Tapos magulat ka na lang, ilang taong makalipas, bigla na lang nag-collapse. Nasaan yung bundok? Sinong mapapahamak? Sinong magsasuffer? Yung mga malapit. 'Di ba? Ganun yun. Sa totoo lang mga kababayan, maraming bagay na nagkakaroon ng kabutihan. Pero lahat po ng bagay ay merong hangganan. Maraming bagay na nagkakaroon ng ikakabuti. Maraming bagay na ikakaganda. Pero may mga, 'di ba? Sa totoo lang, mga kababayan, kung naalala ninyo, 'di ba may mga organization na merong mission, merong vision, at meron din silang rules. Kasi sa totoo lang mga kababayan, wala kasi talagang bagay na lahat perpekto. Minsan may kahahantungan. Doon tayo sa fact silica, yes, maganda siya. Modernization, trabaho, kita, advance, modern advance. Pero ano ba? Ano ba ang disadvantage nun? Ano ba ang consequences nun? Di ba? Maganda siya. Ano ang consequences? Ganun yun
dapat isipin natin, hindi lang yung ngayon. Kasi sa totoo lang, the life in the world is continue. Hindi tayo paatras, pa-future tayo. Ngayon, kung panatilihin natin, isipin natin yung future, wag yung ngayon. Kasi bakit? Kung ang Foxelica in 100 years maganda ang resulta, paano yung pang 101 years? Ano ang consequences doon? Kasi una, papayag ka ba na yung apo sa apo sa apo sa apo mo magdusa sa huli? Hindi. If you believe the sanctity of human life, naawa nga tayo sa pusa pag minaltrato, sa aso pag pinapalo, tao pa kaya? 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang, Pilipinas ang bukod tanging bansa sa mundo na wala sila meron tayo. Ngayon pag sinira natin 'yan, pag inabuso natin at pinabayaan natin 'yan, hindi na natin maibabalik. Isipin natin ang Indonesia. Ang Indonesia, pinakamalaking archipelago sa East Asia. Pinakamalaking archipelago. Pero anong nangyari sa bansa nila? Unti-unting lumulubog. Din mababalik ba nila yun? So anong gagawin nila? Hihigupin nila yung tubig, itatapon nila sa ibang lugar? Wala namang ganun. 'Di ba? So hanggat meron tayong kakayahan to protect the Mother Earth, then protect. Kasi hindi lang naman tayo ang civilization na nabubuhay. Kung meron ngang nabubuhay noong sibilisasyon ng Paleolitiko, Neolitiko, or Old Stone, New Stone, meron din tayo. Tayo ang tinatawag na 20th Fox century. Oh, parang ganun. 23 na yata eh. 'Di ba? Ganun 'yun mga kababayan. Mahalin natin ang kalikasan. Kasi mahirap kung ang kalikasan ang maningil. Totoo yan. Kung ako papipiliin, pabor ba ako sa Foxelica? Hindi. Hindi. Walang pinagkaiba sa mina yan eh. Ikaw, patatayuan mo ng malaking building yung kalupaan na yan. Ngayon, pag iniwan yan, anong mangyari? Sige, buldusin mo yan, simentuin mo yan, tayuan mo ng malawak na building yan. Hanggang ilang taon ba yan dyan? Kasi pag natapos ang termino niyan, anong sunod gagawin? Alam nyo naman ang Pilipinas, ang gobyerno natin natatakot gumastos. Ito nga ang dami nating langis, pero kung walang mga bilyonaryo na mga dayuhan ang pondo, walang nagagalaw. Take note mga kababayan. Alam niyo kung bakit inggit na inggit tayo sa ibang bansa na meron libre yung langis nila, libre yung kuryente, libre yung tubig. Kasi sariling pondo nila yan eh. Tayo kasi, gobyerno natin, natatakot pumundo. Kailangan mag-antay pa tayo na may European, may Americans na magpondo eh. Bakit hindi tayo, ang sariling bansa natin ang magpondo ng makina para kumutkot ng langis? Bakit hindi yung sariling bansa natin ang magpondo ng ganyan para magkaroon tayo ng sariling Foxelica? Di ba? Kaya minsan nasabi ko talaga, apakadaming ninakaw sa flood control pero yung pagpondo sa pagkubkub ng langis dyan sa West Philippine Sea, walang nakakagawa. Pero mabali-balitaan ko, trilyon-trilyon perang nawawala. Eh kung yung ninakaw na yun, pinundo yan dyan. Naghihirap pa ba tayo sa langis? Pag nag-iira sa Middle East, mauubusan ba tayo ng langis? Diba? Ganun yun eh. Mga kababayan. Ganun yun ka-simple. Ganun ka-simple. Bilyon-bilyon yung nawawala sa atin, pero yung pampondo para magkaroon ng planta ng langis, wala tayo. Diyos ko naman. Yun nga nakita nating nagnakaw. Tagli-5 helicopter, tagli-5 private plane, may mga mansyon pa sa ibang bansa. Tapos, yung pagpondo man lang para mabuksan yung gas, gasolina,
97 octane, 95 octane, wala tayo. What the heck? Kaya sana hindi mangyari na ako yung maging presidente ng Pilipinas. Kasi kung ako lang, Diyos ko, tanggalin ko lahat ng mga barangay opisyalis. Oy, bakit? Pag may gulo, pulis lang din naman ang gagalaw. Pulis na ipalit mo dyan para mabawas-bawasan yung ipinampasahod ko dyan sa mga kapitan, kagawad, barangay chairman, si treasurer, mga ganyan-ganyan. Ipundo ko yan para magkaroon tayo ng minahan ng langis. Para pag nag-era sa Middle East na, hindi tayo maubusan. Diba? Meron tayong sariling langis eh. Bakit pa tayo aangkat sa ibang bansa? Hindi ba pwedeng punduhan yan? Tignan nyo, napakadami nating geothermal, napakadami nating, meron tayong nuclear power plant para sa kuryente, meron tayong araw, meron tayong hangin, meron tayong tubig. 3 sources yan ng electricity. Buhay tayo niyan. Meron tayong bundok, meron tayong ilog. Oh, bakit ang Singapore nagawa na wala silang ilog, wala silang bundok? Diba? Ganun lang yun eh. Ay, nako. Yun lang yun. God bless. Ay, nako. So, yun mga kababayan. So, ito yung sunod. Oh, nako. Napalayo tayo sa kwento kay Christian Isguera.